Agad ako napabitaw kay Hiro. Napalingon sa katawang nakalatay sa hospital bed. Nanginginig ang mga tuhod kong lumapit sa kanya at sinampal siya sa pisngi. Narinig kong napasingap ang ilang nurses na nakapaligid sa amin at pati mga media, pilit kumukuha ng impormasyon. Pinaglololoko mo ba ako, ha? Sa sobrang inis ko, pinagsusuntok ko siya sa dibdib. Napahikbi ako at nakatitig lamang siya sa akin. Napayuko ako na mapagtantong nasampal ko siya, samantalang puno siya ng sugat, lalo na sa kaliwang braso niya. May mga gasgas din ang binti niya at sarili kong sinisisi ko kung bakit ganito ang itsura niya ngayon. Slap me again, so that I am aware that you're really standing in front of me, my wife? Napatitig ako sa kanya nang sinabi niya yon. Agad ko siyang niyakap. At napahikbi ako sa dibdib niya. Akala ko siya na yung nakahilata sa hospital bed na pinagduluksaan ngayon ng isang babae. Drex din kasi ang tawag niya doon. I am sorry, mahal. Ano nangyari sa'yo? May malala ka bang sugat? Bakit naglalakad ka na kaagad? Nag-aalala kong tanong, ngunit hindi niya ako sinagot at nakatitig lamang siya sa akin. Wife, I am sorry for what I did. Nagkamali ako sa ginawa ko. Samparin mo ulit ako dahil sa katangahan ko? Nakausap ko si Val, he said. Hindi niya na ituloy ang nais niyang sabihin na bigla na lang akong kinilabit ni Hiro. Mondragon, stop talking. Ate, for Pete's sake, lumabas na tayo rito. Can't you see? May nagluluksa dito, oh. Bulong niya na makalapit sa amin. Nag-init ang mukha ko dahil sa sinabi niya. Agad kaming lumabas ng room at paika-ika siya naglakad habang nakaakbay sa akin. Mas lalo pang dumikit ang flash ng camera at pilit na kinakausap siya. Guards, take them out. Kapag sinundan pa nila ako sa room ko, malilintikan sila sa akin. Ines na sabi niya. Kahit marami siyang sugat, napakasungit niya pa rin. Yes, sir. Gagawin namin lahat, mailabas lang namin sila sa ospital. Pinaupo ko siya sa sofa at nakita ko ang benda sa kanang binti niya. Hinipo ko ang kamay niya at naiyak akong bigla. Kumirot ang dibdib ko dahil nangyari ito dahil sa katangahan ko. Hindi ko masukat ang sayang nararamdaman ko na makita siya at mahawakan ulit nilang buong akala ko siya talaga ay nakahigang natatakpan ng puting kumot sa kabilang room. Akala ko ikaw yun eh. I'm so sorry. Shh! Stop crying. Nagkamali lang yata sila. Mag-usap na tayo, please. Hindi ko sinasadyang saktan ka, mahal. Mahal na mahal kita, Drex. Nasaktan lang ako sa ginawa mo kaya gumanti ako. Hindi ko naman akalain na aabot sa ganito. Akala ko iniwan mo na ako. It's fine. I deserved it. Sinaktan kita ng sobra. Tama nga ako ng pinakatangang doktor dito. Iniyaan kong maglakad ka sa kadiliman ng gabing iyon na puno ng takot dahil lang sa maling narinig kong pag-uusap niyo ni Val. I'm really sorry, wife. Patawarin mo ko. Natigilan ako sa pag-iyak na marinig ang pagsinghot niya. Nakaiwas siya ng tingin na makita ang luha sa mata. Nagpintig ang puso ko dahil sa awang nararamdaman ko para sa kanya. Maybe sinubok lang kami ng tadhana, ngunit gumanti pa rin ako sa kanya. Nakausap ko si Val. Siya ang gumamot sa sugat ko kagabi. He told me everything at parang gusto kong lumabas kaagad para puntahan ka, wife. I'm sorry. I love you so much, wife. Natakpan ako na matinding selos kaya kita tinaboy. Ang gago ko. Mahal, muntik ka nang mapahamak sa kamay ni Dominador. Napatitig lang ako sa kanya at di ko na natiis at niyakap ko na siya. I miss him so much. Pakiramdam ko ilang taon ko siyang di nakayakap at nakasama. Pinapatawad na kita, mahal. Patawarin mo rin ako, ha? Hindi ko sinasadya. Magpagaling ka, dala-alagaan mo pa kami ni baby. Daramdaman ko ang mainit na labi niya nang malaman kong buntis siya. God, I'm going to be a father, wife at magkakababy na tayo. Napangiti ako dahil sa sinabi niya. Kumalas ako sa kanya at dahan-dahang inilis ang braso niyang may benda. Nagkatitigan kami at maya-maya lang kapwa kami nagkangitian. Para kung lumulutang sa sobrang saya, ang takot ko kanina napalta ng kasiyahan. Huwag mo na akong iwan, mahal, ha? Huwag mong gagawin ang ginawa na nakahilata dun sa hospital bed. Akala ko ikaw yun. Drex din kasi ang tawag ng babae sa kanya. Akala ko tuloy babae mo o kaya legal wife tapos ako illegal wife. Narinig kong mahinang pagtawa niya at hinawakan ako sa kamay. Nawala nang bigla ang mga ngiti ko na maalala si Alex. Hendrix? Natigilan din siya at napatitig sa akin, tila kinakabahan. Dahil sa mga tinging pinupukol ko sa kanya. Mahal, don't look at me like that. Wala akong babae, I swear, in heaven, mahal. Hindi ko magagawa yun sa'yo. Talaga?
Wala pa nga, ang bilis mo ng dumepensa. Eh bakit magkasama kayo ni Doc Alice kahapon? Anong ginawa ninyo sa manson? Napakunot noo siya dahil sa sinabi nito. How did you know? Napairap ako sa kanya at bigla na lang akong nainis. Nakita ko kayo. Nasa labas ako ng gate at nakita kita sa passenger seat. Huwag mo akong pinaglololoko, Mondragon. Sabihin mo sa akin ang totoo. May halong pagbabanta kong sabi sa kanya. Kinabahan ako bigla na makita siyang napayoko at maya-maya. Napakamot sa batok gamit ang kanang kamay niyang walang benda. Don't get that mad at me, wife. Nasiraan ako ng gulong sa daan at nadaanan niya ako. Umalis din siya paghatid niya sa akin eh. Kaya ako natagalan papunta ng office dahil di ko napansin yung text message mo. Inayos ko pa kasi yung room na magiging baby natin. Naging mahina ang boses niya sa huling sinabi niya. Napatahip ang dibdib ko dahil narinig ko pa rin ito. Di ako makapaniwala. Iintrigahin ko pa sana siya tungkol kay Alice dahil ayoko maniwala, ngunit umatras na ang dila ko. Naginit ang sulok ng mata ko at mabilis ako nagpahid ng luha. Muli ko siyang niyakap at hinalikan siya sa pisngi. Thank you, mahal. Gusto ko nang makita kaagad ang room ng baby natin. We will check it again, mahal. Sumama ka na sa akin pa uwi, please. Di ko na kaya mag-isa, wife. I miss you so much. Parang mababaliw ako pag wala ka sa tabi ko. Ako rin. Nakakainis ka kasi. Sakit ang ginawa mo. Narinig ko ang malalim na pagbuntong hininga niya at hinalikan ako sa labi. Nagkatitigan kaming dalawa dahil pakiramdam ko. Kuryenteng dumaloy sa pisngi ko dahil sa halik na ginawad niya sa akin. Sorry na, mahal. Hindi ko na ulit gagawin yun. Lagi na ako makikinig sa'yo. Lagi kitang kakausapin kahit pa masama ang loob ko. And I'm sorry for what happened in my office. I did not mean it. It's not my intention. I'm just missing you at nawala na ako sa sarili ko. Naalala ko ang ginawa niya sa akin at napatango ako sa kanya. Kaya lang naman siguro ko nandiri sa kanya dahil galit ako at iniisip ko na may babae siya. Huwag kang mandiri sa akin, mahal ha. Ang sakit mo magsalita. Napakunot to ako sa sinabi niya at hindi ko maiwasang mapatawa. Kaya pala nakatitig lang siya ng malalim sa akin kahapon nung sabihin ko yun sa kanya kasi nasaktan pala siya sa sinabi ko. Kiss muna, mahal ko. Di na ako magtatampo. Napatawa ulit ako sa sinabi niya at mabilis ko siyang hinalikan. Natigilan lamang kami nang bumukas ang pinto. Napatitig ako kay Val nang pumasok siya at napatitig din siya sa amin. Kaya mo naman palang tumayo, Hana. Ikaw na mag-alaga dyan sa asawa mong matigas ang ulo. Napalingon ako sa kanya dahil sa sinabi ni Val. Nakita kong napaiwas siya ng tingin kaya alam ko, sinungitan niya na naman ang lahat ng pumasok dito sa room niya. Val, thank you. Napatingin lang siya sa akin at lumabas ng room. Mahal, galit pa din kaya siya sa akin? I don't care. Nagsorry na nga ako sa kanya pero binuhusan niya na napakaraming alcohol ng sugat ko. Pasalamat siya, marami akong sugat kahit hindi ko na siya masapak. Ano ka ba? Huwag mong gagawin yon. Nilinisan niya ang sugat mo at saka kahit magalit siya, humingi ka pa rin ng sorry. Hindi rin tama ang ginagawa niya sa akin. Porket marami akong sugat, magte-take advantage na siya? Mahal naman, ginagawa mo kasing big deal ang paggamot niya sa'yo. Ganon ba yun? Eh parang nagdagan niya nga ang mga sugat ko eh. Don't get it mad at me, wife. Don't use that facial expression. I'm still thankful to him. Dahil sinagot niya ang tanong ko tungkol sa mga sinabi ko sa kanya. Napabuntong hininga ako dahil sa katigasan ng ulo niya. Malala ba ang sugat mo? Masakit ba, mahal? Yeah, mahal talaga. Malala. I think your kiss is the only cure. Mahal kong asawa, will you kiss me? Napatawa na lamang ako sa sinabi niya at dinampian siya ng halik sa labi. That's not fair. Marami ako sugat kaya dapat maraming kiss, wife? Napaka mo talaga. Narinig ko pa ang pagtawa niya bago ko siya halikan ulit sa labi. Agad niya ako niyayang umuwi dahil ayaw niya raw dito sa ospital niya. Ang gusto niya magpahinga sa bahay kasama ako. Mahal, baka hanapin ako ni na mom at dad. Pwede ba muna tayong magpaalam sa kanila? Napakunot noo siya sa akin na sabihin ko yon. What? You're not a kid anymore. Besides, I'm your husband, mahal. Doon na tayo sa Manson dumiretso. Sasama naman ako sa iyo eh. Gusto ko lang makausap sila ng formal. Alam ko namang di pa rin kayo okay ni dad. Yun lang ang narinig ko mula sa kanya at napatitig siya sa singsing na nasa kamay ko. You're still wearing our wedding ring, wife? Di makapaniwalang tanong niya sa akin. Oo, kahit gusto ko nang itapon kasi nakakainis ka na, pinapahalagan ko pa rin ang marriage natin.
Inabot niya ang pisngi ko at hinalikan ito. Thank you so much. Magpapaalam na ako sa parents mo kahit sikmuran ulit ako ng dad mo. Napatawa ako dahil sa sinabi niya. Naalala ko sinikmuraan pala siya ni dad nung nagpunta siya sa bahay at nagpumilit kausapin ako. Hindi siya umalma ng ginagawa ni dad yon kahit naman isa siyang taong ayaw papatalo at talagang gaganti kapag inagrabyado. Sorry about that, mahal. Ikaw kasi, nasaktan ka tuloy? It's okay. He's your dad, that's why hindi ako lumaban. Kasi kapag ginawa akong lumaban, hindi na talaga kita malalapitan pa. Pero kung sasapakin niya ulit ako, kahit marami akong sugat wife, sasapakin ko rin siya pabalik. Mahal naman, di ako papayag na mangyari yun. Di ako papayag na saktan ka niya. Napatawa siya sa sinabi ko, kaya't napangiti na rin ako. I'm just kidding, wife. Di naman ako lalaban eh. Siguro kapag okay na sugat ko, pwede kami mag one-on-one. Nakangisi niyang sabi. Ewan ko sa'yo, halika na. Umupo ka na rito. Tukoy ko sa wheelchair na nasa gilid ko. Dahan-dahan siyang tumayo at inalalayan ko siya. Umupo na siya sa wheelchair pero nginuso niya ang bibig niya at nanghihingi ng kiss. Isa lang. Napatawa ako sa sinabi niya. Agad ko naman siyang ginawaran ng halik sa labi, kaya nagkangitian kaming dalawa. Tinulak ko na ang wheelchair at paglabas namin ng room, napatitig ako sa 5 makikisig na lalaki na nakahilera sa labas ng pinto at nakabang din ang ilang assistant niya pati ang driver niya. You look good while sitting there, Mondragon. Para kang maamong tuta. Kahit ako'y napatawa sa sinabi ng isa sa mga kaibigan niya. Really, De Velios? Parang hindi ka nakaranas at nito nung sinaksak mo ang sarili mo nang iniwan ka ni Kara. Nagkatawanan sila dahil sa sinabi niya at nawala naman ang ngisi ng kaibigan niya. Bullseye, man. Kung ako sa'yo, Colt, mananahimik na lamang ako. Sabi ng lalaking nakatayo sa gilid nito. At napansin ko kulay gray ang mata niya. Shut up, Salis. Parang di ka rin naging tanga noon. Narinig ko ang pagtawa nito nang sabihin niyo ni Colt. Sa kanya, ang lalaking kulay asul ang mga mata. At least, ikatatlong tanga ko. Mas dugi ka dahil ikaw ang pangalawang tanga sa akin. Tado, at least Luciano is still the winner. Siya kasi yung pinakauna-unahang devil na nagpakatanga. Napatingin ako sa lalaking tinutukoy nila. May taglay tong kakisigan na talagang mapapansin ng lahat ang hazelnut eyes niya. Nakakunot noo siya dahil sinabi nito sa kanya, tanga ka rin. Ganting sabi niya kaya't nagkatawanan ulit sila. Moran, mukhang tahimik ka. Naagaw mo na bang stepsister mo sa kaaway mong si Randolph? Malapit na. Naghiyawan pa talaga sila nang sabihin niya iyon. Excuse us, we have to go, sabi ni Drex sa kanila. Sasama kami sa'yo sa Mansion Mondragon. Susuportahan ka muna namin sa katangahan mo. Damn you, Chris, but no thanks. May pupuntahan kami ng asawa ko. Sa ganyang kalagayan mo? Sabay turo niya rito. So, wala ka na doon. Just go away and find your runaway wife. Damn you. Pasalamat ka marami kang sugat dahil sa katangahan mo. Whatever, wife. Let's go. Agad ko siyang tinulak nang sabihin niya yon. Excuse us? Maya-maya'y pumalit sa akin ang assistant niya papuntang car park. Inalalayan siya ng mga ito papasok ng kotse at sumunod ako sa kanya. Ano, Doc? Nasaan ang angas mo? Pahabol na sabi ni Chris sa kanya bago pinaharurot ang kumikinang na kotse nito. Sunod-sunod silang dumaan sa amin at bumusina na lamang ang ilan sa kanila. Damn that man. Yabang. Parang di tinakbo ng asawa niya. Reklamo niya sa tabi ko kaya napatawa ko sa kanya. Napansin ko lang kapag nag-aasaran silang anim, tila mag-aaway na sila. Hayaan mo yun, mahal. Halika na, sumandal ka sa akin. Huwag mong ipit ang binti mong may sugat. Sumandal din siya sa akin at nalingon ako, hinalikan sa balikat. I love you. Ngumiti ako sa kanya at tinalikan siya sa noo. I love you too, mahal. Damn! Kung wala akong sugat ngayon, nakahubad ka na sa harap ko, wife. Mahinang bulong niya na siyang nagpatawa sa akin. Save your energy, mahal. Kapag okay ka na, may gift kang matatanggap mula sa akin. Napatitig siya sa mga mata ko at naaaliw ako sa pagtitig sa kulay berde niyang mga mata. I want a gift that's more than 6 rounds of make love, baby. Napahawak ako sa kamay niyang nasa tiyan ko at napahagikik ako sa sinabi niya. He is so naughty. Kapag talagang pag-uusap make love, mabilis siyang manghingi kung ilang round.
Narinig ko rin na mahinang pagtawa niya kaya hindi matutumbasan ang sayang nararamdaman ko ngayon. Dumiretso kami sa bahay. Bago kami nakarating, nasasabihin niya kay dad na papauwi na ako. Mas nauna kasi siyang umuwi kanina at iniwan ako sa ospital. Pinarada ng driver ang kotse sa garahe at tinulungan siya ng assistant niya na makalabas ng kotse. Ito rin nagtulak sa wheelchair niya. I'm fine, Mom. Napaubo ko dahil sa tinawag niya kay Mommy. Hindi ko rin alam kung saan niya kinuhang lakas ng loob para tawagin ang ina ko ng ganon kahit alam kong hindi pa sila okay. So, pagkatapos mong itaboy ang anak ko, nandito ka ngayon sa harap ko kasama siya? Tanong ni Dad sa kanya. Kaya napalunok ako at napatingin sa kanya. Mr. Estefan, I admit I caused her so much pain. I made a mistake but I love your daughter at hindi ako pumunta rito para makipagtalo sa iyo about what happened to our past. I'm here to ask for a blessing at gusto ko siyang isama pabalik sa mansyon. After you hide her from us, hihingi ka ng blessing sa amin? You hide her even though you know already about her personality. Siya ang anak kong nawawala ng 21 years at nagawa mo pa rin ilihim siya sa amin, Mondragon? Dad, please. We're married. I am sorry pero mahal ko si Chris. Ako rin mismo ang sumama sa kanya kahit alam kong hinahanap niya ako. I chose Bond, Dad. I'm sorry. Nagmahal lang din ako at napatitig siya sa akin nang hinawakan ko siya sa kamay. Pero sinaktan ka niya, Hana. Alam ko, nasaktan ko rin siya. It's just a misunderstanding kaya kami nagkahiwalay. Please, Daddy, payagan niyo na kami. Mom? Sabay tingin ko kay Mommy. Of course, kung saan kayo masaya, doon ako. I have no right to separate the two of you, anak. Kaya Haruki, patawarin mo na si Hendrix. He is still the son of Helio, your best friend. Really, Ramona? Do I have no right to feel any dissatisfaction? Masakit sa akin makita ang anak ko. Hawak ng kaaway ko dahil sa kapabayaan ng lalaking to. God, Haruki. They are married and they love each other. Look at them. You should be happy dahil kahit wala na si Helio, natupad pa rin ang nais niyong ikasal silang dalawa paglaki nila. They are here now. Pinagtagpo sila ng tadhana at nagmamahalan sa isa't isa. You don't have to worry for our daughter. Pinagtagpo sila. Nagulat ako sa sinabi ni Mom. Gusto nilang ikasal kami paglaki namin. Pinagkasundo pa rin na kami nung bata pa lamang kami.